Sa gitna ng makapal na ambon na karaniwan sa London isang hapon sa pagtatapos ng 2025, ang labas ng British Parliament ay mukhang isang tahimik at marilag na klasikong pinta. Ngunit sa loob ng bulwagan ng House of Commons, ang kapaligiran ay nagliliyab sa ibang uri ng init. Ito ang init ng mga henyo, ng pagtitipon ng mga politiko, iskolar, at mga natatanging talento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng mga daan-daang taong gulang na mga upuan na gawa sa kahoy ng oak, kung saan nasaksihan ang mga desisyon na nagpabago sa kasaysayan ng sangkatauhan, biglang tinawag ang pangalang Maria Fe Marife de la Cruz na umalingaw-ngaw ng malinaw at matindi. Isang saglit na katahimikan ang bumalot habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa pangunahing daanan. Hindi isang propesor na may puting buhok o isang batikang eksperto ang nakita nila, kundi isang munting dalagang Pilipina na lumakad ng may pambihirang kalmado sa gitna ng mga dambuhala ng pandaigdigang talino. Sa edad na 15, sa edad kung saan ang karamihan sa kanyang mga kaedad ay abala pa rin sa mga pagsusulit sa high school o sa mga unang kislap ng pag-ibig, si Maria Fe de la Cruz ay nakatayo sa ibang posisyon. Lumitaw siya sa harap ng internasyonal na madla hindi lamang bilang isang natatanging individual kundi bilang isang phenomenon na pinag-usapan ng media. Sa ilalim ng nagniningning na dilaw na ilaw ng bulwagan, ang mukha ni Marife ay sumasalamin sa katatagan at kabutihan ng isang tunay na Pilipina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matatag at ang kanyang ngiti ay mapagpakumbaba, ngunit nagtatago ng isang bakal na pagkatao. Sa sandaling siya ay umakyat sa entablado ng parangal para sa Top 100 Global Child Prodigy Awards, tila huminto ang oras. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, sa simula ay may pagkamangha, pagkatapos ay taos-pusong paghanga mula sa mga taong mahigpit sa pagkilala sa talento. Ang host, na may karaniwang British accent, ay nagsimulang balikan ang mga kaganapan na magpapaisip sa sinuman tungkol sa mga limitasyon ng tao. Isang dalaga na natapos ang high school sa loob lamang ng 10 buwan, pumasok sa universidad sa edad na 11, at nakakuha ng bachelor's degree sa edad, kung saan ang karamihan sa mga bata ay hindi pa nakakawala sa kanilang mga upuan sa elementarya. Ngunit hindi lang iyon. Naroroon si Marife sa London habang sabay na tinatalo ang mga bagong hamon sa graduate level, nakikilahok sa komplikadong pananaliksik sa artificial intelligence at psikolohiya. Ang mga numero at tagumpay na iyon ay tuyo sa papel. Ngunit nang lumitaw sa anyo ng isang munting Pilipinang dalaga, naging inspirasyonal na epiko sila tungkol sa kapangyarihan ng talino na walang hangganan. Mula sa entablado, sumulyap si Marife, naghahanap ng isang pamilyar na anino sa ilalim ng bulwagan. Sa gitna ng maraming estranghero, huminto ang kanyang tingin sa kanyang nanay, ang Pilipinang babae na may mukhang may markang pagtitiyaga, ngunit ngayon ay nagniningning sa tahimik na pagmamalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng karangalan na pumapalibot kay Marife ay tila lumayo, na natili lamang ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ng mag-ina. Naunawaan niya na nakatayo siya rito sa sinaunang lupain ng London hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang personal na kakayahan o likas na talino, kundi bunga iyon ng isang paglalakbay na puno ng tahimik na sakripisyo, ng pagtitipid sa bawat pag-asa mula sa pinakamahirap na araw. Maaring ipagdiwang siya ng mundo sa pangalang internasyonal na Alisa Faram. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang siya ay si Maria Fe de la Cruz, isang dalagang nagtataglay ng pangarap at dugo ng isang bansang hindi kailanman sumuko sa kabila ng pagsubok. Nang hawak ang tropeo, hindi pinili ni Marife na pag-usapan ang tuyong AI jargon o komplikadong psikolohikal na teorya. Pinili niyang magsalita tungkol sa pasasalamat. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw ngunit puno ng bigat. Nagpapaalala sa lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano tayo kataas na katayo kundi kung saan tayo nagsimula at kung sino ang ating kasama sa ating puso. Ang mga inimbitang panauhin, mula sa mga tanyag na iskolar hanggang sa mga nangungunang tagapamahala ng edukasyon, ay tahimik na nakinig. Nakita nila sa kanya hindi lamang isang henyo sa pag-aaral kundi isang dakilang pagkatao na nabubuo. Isang kaisipang Pilipino na may pagmamahal sa kapwa at malalim na pag-unawa sa komunidad. Ang pangalan ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Marife, ay pumasok sa silid na iyon ng kapangyarihan
ng tahimik ngunit puno ng pagmamalaki, winawasak ang mga paghuhusga tungkol sa isang maliit na bansa o mga limitasyon sa edad. Gayunpaman, habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap at ang mga pagbati ay pumapalibot, ang isip ni Marife ay biglang lumipad sa ibang alaala na mas malayo at mas madilim. Ang nagniningning na liwanag ng London sa sandaling ito ay isang malupit na kaibahan sa kanyang naranasan. Nakita ng mga tao ang isang henyo na nakatayo sa isang toreng garing, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang toreng garing na iyon ay binuo mula sa mga gabi na walang tulog, mula sa mga luhang tahimik na bumuhos sa gitna ng mga araw na wala silang permanenteng tahanan. Ang kasalukuyang kinang ay isang bahagi lamang ng isang nakatagong yelo, at ang nakatagong bahagi na iyon ay mga madilim na sulok na puno ng sakit at pambihirang pagpupunyagi na kinailangan niyang harapin mula pa noong bata pa siya. Bahagyang hinigpitan ni Marife ang tropeo sa kanyang kamay, nararamdaman ang lamig ng metal na lumalagos sa kanyang balat. Alam niya na nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay at ang entablado sa London na ito ay isang kumpirmasyon ng isang katotohanan. Walang dilim na walang hanggan kung sapat tayong matapang upang sindihan ang ilaw ng kaalaman at kalooban. Muli na namang umalingaw ang bulwagan sa palakpakan nang yumuko si Marife at bumaba ng entablado. Isang maluwalhating kabanata sa kanyang buhay ang isinulat, ngunit binuksan din nito ang isang pinto pabalik sa nakaraan. Sa lugar kung saan nagsimula ang kanyang mga unang hakbang bilang isang munting dalagang Pilipina na may pangakong karangalan sa balkonahe ng kanilang bahay bago siya tinangay ng bagyo ng kapalaran sa malalayong lupain. Ngunit ang nagniningning na liwanag na ito ay hindi nagmula sa isang marangyang toreng garing o isang buhay na puno ng karangyaan. Upang makatayo ng matatag sa ilaw ng lungsod ng London ngayon, si Maria Fe de la Cruz ay dumaan sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, kung saan ang linya sa pagitan ng pangarap at realidad ay manipis lamang tulad ng isang hininga sa gitna ng malamig na taglamig. Mag-aaral po ako ng mabuti, Nay. Ang sinabing iyon ay bata pa, ngunit nagtataglay ng kakaibang bigat na umalingaw-ngaw sa balkonahe ng isang bahay Pilipino sa mga araw na bumubuhos ang ginintuang sikat ng araw. Noong panahong iyon, si Maria Fe de la Cruz ay isang bata pa lamang na may munting pangangatawan, maitim na buhok, at mga matang laging nakabukas sa lahat ng nasa paligid niya. Ngunit sa likod ng inosenteng panlabas na anyo na iyon ay isang utak na tila hindi kailanman nagpapahinga. Habang ang kanyang mga kaedad ay abala pa sa mga makukulay na laruan o mga kalokohan sa kalye, pinili ni Marife ang isang mas tahimik na mundo, ngunit mas malawak ng libu-libong beses, ang mundo ng mga salita at ng mga lumang aklat. Napakabilis niyang magbasa na maging ang kanyang nanay na laging sumusubaybay sa bawat hakbang ng kanyang anak ay nagulat. Ang mga makakapal na aklat na para sa high school at college students ay isa-isang nabasa ng batang elementarya sa loob lamang ng ilang araw. Tila nagmamadali siyang makipagkarera sa oras upang makamit ang lahat ng kagalingan ng sangkatauhan sa kanyang maliit na palad. Ang pamilya ni Marife bago ang 2017 ay isang halimbawa ng init at pagpapahalaga sa edukasyon sa Pilipinas. Iyon ay isang lugar kung saan ang kaalaman ay mas pinahahalagahan kaysa sa mga material na halaga. Sa bahay na iyon, ang amoy ng tinta at lumang papel ay laging nakakabit, sumasama sa amoy ng mainit na kanin tuwing hapon at sa mapagmahal na tawa ng kanyang lola. Ang nanay ni Marife, isang babae na may walang hanggang pagmamahal at matalas na intuwisyon, ay maagang napansin na ang kanyang anak ay hindi lamang matalino, nagtataglay siya ng binhi ng henyo na uhaw na umunlad, ngunit tila nagsisimulang sumikip ang kasalukuyang lupain para sa kanyang bilis ng pag-unlad. Hindi lamang siya nagbabasa, nauunawaan niya, nagrereklamo, at laging nagtatanong na nagpapaisip sa mga matatanda. Sa mga gabi sa ilalim ng lampara ng petrolyo o ng kumikislap na ilaw, magkasama silang nauupo ng kanyang nanay, hindi upang kabisaduhin ang mga leksyon sa klase, kundi upang sabay na tuklasin ang mga bagong horisonte sa bawat pahina ng aklat. Ang kanyang nanay ang kanyang unang guro, ang nagtanim sa kanyang puso ng paniniwala na ang kaalaman ang tanging susi upang mabuksan ang pintuan ng kapalaran. Ang lola ni Marife,
ang nagpapanatili ng init ng kanilang ugat sa pamilya, ay tahimik na nakaupo sa balkonahe, pinapanood ang kanyang apo na abala sa kanyang pag-aaral. Para sa kanya, si Marife ay laging isang munting apo na kailangan ng proteksyon. Ngunit naunawaan din niya na ang maliit na agila na ito ay nangangailangan ng mas malawak na kalangitan upang makalipad. Ang kanyang presensya ay parang isang spiritual anchor, nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagmulan, ng mga moral na halaga at pagmamalasakit ng mga Pilipino. Ang mga kwento ng lola niya, ang mga simpleng aral sa buhay sa ilalim ng lumang bubong na may lumot, ang nagpayaman sa sensitibong kaluluwa ni Marife. Nakatulong ito sa kanya na maunawaan na ang talino, kung hindi kasama ng puso, ay isa lamang walang buhay na makina. Ang pangungulila sa lola niya at ang mga alaala sa ilalim ng bahay sa Pilipinas ay naging bahagi ng kanyang dugo at laman, isang puwersang nagtulak sa kanya na huwag sumuko saan man siya mapadpad. Gayunpaman, unti-unting lumitaw ang katotohanan nang ang normal na kurikulum ng elementarya ay naging masyadong madali para sa isip ni Marife. Tinatapos niya ang kanyang mga takdang aralin sa isang iglap at laging uhaw sa kaalaman, naharap ang pamilya sa isang mahirap at mahalagang desisyon, iwanan ang matatag na buhay sa Pilipinas upang lumipat sa New Zealand noong 2017. Hindi lamang ito isang ordinaryong paglipat, kundi isang malaking sugal sa hinaharap. Isang paglalakbay ng buong pamilya na umaasa na makahanap ng sapat na lawak na karagatan para kay Marife na lumipad ng malayo. Sa mga huling araw sa kanilang tinubuang bayan, tila bumigat ang kapaligiran sa pagpapaalam. Dumaan si Marife sa mga pamilyar na kalye, tinitingnan ang balkonahe ng kanilang bahay sa huling pagkakataon, inukit sa kanyang puso ang bawat imahe, bawat tunog ng lupaing nagpuno sa kanyang kaluluwa. Sa araw ng pagpunta sa airport, malamig at malungkot ang maagang umaga, nakatayo doon ang kanyang lola, ang kanyang puting buhok ay umiindayog sa hangin, ang kanyang malabong mga mata ay nakatingin sa kanyang munting apo. Mahigpit na niyakap ni Marife ang kanyang lola, nararamdaman ang pamilyar na amoy at init ng taong nagturo sa kanya ng mga unang aral sa buhay. Sa sandaling iyon, walang luha na bumagsak sa pisngi ng 10 taong gulang na bata. Mayroon lamang isang solemne at puno ng pagpupunyagi na katahimikan. Hindi siya nangako sa salita, ngunit sa kanyang matatag na mga mata ay may isang pangakong karangalan. Aalis siya, sasakupin ang mundo, at babalik upang gantihan ang pagmamahal na ito. Ang pangako sa balkonahe ng bahay ay kasama na niya ngayon sa eroplano na dumadaan sa libu-libong milya ng paglalakbay upang makarating sa isang kakaibang lupain. Lumipad ang eroplano, inilalayo si Marife sa init ng kanyang tahanan, malayo sa pag-aaruga ng kanyang lola upang harapin ang isang ganap na naiibang realidad. Nakaupo siya sa bintana, tinitingnan ang mga puting ulap at ang lupain ng Pilipinas na unti-unting lumalayo. Pinasabi niya sa sarili na hindi siya maaaring mabigo dahil sa likod niya ay ang pag-asa ng kanyang nanay, ang pagmamahal ng kanyang lola at ang karangalan ng isang anak ng Pilipinas. Lumitaw ang New Zealand na may mga berdeng damuhan at modernong lungsod. Ngunit iyon din ang lugar kung saan isang malupit na hamon ang tahimik na naghihintay upang subukin ang kalooban ng 10 taong gulang na dalaga. Hindi alam ni Marife na sa maikling panahon, ang pangarap ng isang akademikong paraiso ay matatakpan ng dilim ng pinakamahirap na mga araw kung saan kailangan niyang patunayan na ang binhi ng kaalaman na itinanim mula sa balkonahe ng kanilang bahay sa Pilipinas ay maaaring tumubo kahit sa pinakamahirap na kondisyon. Lumapag ang eroplano sa Auckland na nagmamarka ng pagtatapos ng isang mapayapang pagkabata at ang simula ng isang kabanata ng buhay na puno ng pagsubok. Sinalubong ng New Zealand ang kanyang pamilya nang may pagtataka at mga hadlang sa wika at kultura sa simula. Ngunit para kay Marife, ang bawat hirap ay isa lamang problema na nangangailangan ng solusyon. Ibinigay ng kapalaran sa kanya ang isa pang pagsubok, hindi sa mga aklat kundi sa mismong realidad ng pang-araw-araw na pamumuhay ng kanyang pamilya sa ibang bansa. Ang flight ay nagdala sa kanya sa isang kakaibang bansa, kung saan isang malupit na hamon ang naghihintay upang subukin ang 10 taong gulang na dalaga. Iyon ay isang realidad na walang bata ang makapaghanda. Isang gulat na magtutulak sa kanya sa gilid ng kaligtasan
na magpipilit sa kanya na lumaki ng mas mabilis kaysa sinuman upang protektahan ang kanyang pinakamamahal. Sa ilalim ng malamig at bumubuhos na ulan ng isang nagyayelong gabi ng taglamig, nang ang mga ilaw sa kalsada ay lumabo dahil sa makapal na tubig, isang lumang sasakyan ang tahimik na nakaparada sa sulok ng isang walang tao na parking lot ng isang saradong supermarket. Sa loob ng masikip na espasyo na iyon, isang 10 taong gulang na bata ang nakabaluktot sa ilalim ng manipis na kumot. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib upang panatilihin ang kaunting natitirang init. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakapikit upang makahanap ng tulog. Sa halip, nagniningning sila sa ilalim ng napakaliit na flashlight na hawak na nagpapaliwanag sa bawat komplikadong linya ng code ng AI sa screen ng laptop na nakalagay ng paika-ika sa kanyang kandungan. Hindi ito isang kapanapanabik na excursion at hindi rin ito isang larong sumusubok sa katapangan ng mga bata. Para kay Maria Fe de la Cruz, ang 4 na malamig na bakal na pintuan ng lumang sasakyan na ito ang kanyang tahanan, ang tanging mundo na maaaring kanlungan niya at ng kanyang pamilya sa gitna ng bagyo ng pandemyang COVID-19 at ng mga malupit na kaganapan sa ibang bansa. Ilang taon lang ang nakalipas, ang mundo ni Marife ay ang mainit na balkonahe ng kanilang bahay sa Pilipinas kung saan naroon ang tawa ng kanyang lola at ang mga mainit na pagkain. Ngayon, ang bahay ay lumiit na lamang sa ilang metro kwadrado na puno ng amoy ng amag at ng lamig ng metal. Gayunpaman, sa halip na sumuko sa kahirapan, ginamit ni Marife ang kaalaman upang bumuo ng kanyang sariling kuta. Naunawaan niya na ang kaalaman ay hindi lamang tuyong mga salita, kundi ang tanging kapangyarihan na makakatulong sa kanyang pamilya na makatakas mula sa pagkakulong ng kahirapan at kawalan ng katiyakan ng kapalaran ng mga imigrante. Bawat linya ng code na kanyang isinusulat, bawat sanaysay na kanyang tinatapos sa dilim ng sasakyan ay isang ladrilyo na bumubuo ng daan patungo sa liwanag. Ang kaibahan sa pagitan ng advanced na teknolohiya ng AI na kanyang hinahabol at ang hubad na realidad ng isang walang bahay na bata ay lumikha ng isang pambihirang panloob na lakas na nagpabago sa sakit bilang inspirasyon upang umabante siya sa bilis na hindi kayang isipin ng sinuman. Ang buhay sa sasakyan ay isang serye ng malupit na pagsubok sa pisikal at mental. Ang mag-ina ni Marife ay kailangang matuto kung paano mamuhay ng may kaunting gamit sa isang masikip na espasyo. Ang mga mabilis na pagkain na may tuyong tinapay o malamig na pagkain ay tahimik na hinahati. Ang nanay ni Marife, ang babae na matapang na nagdala sa kanyang mga anak upang humanap ng bagong langit, ngayon ay kailangang pigilan ang kanyang mga luha upang maging suporta sa kanyang mga anak. Sa dilim, tahimik niyang tinitingnan ang kanyang 2 maliliit na anak na abala sa kanilang mga computer. Ang kanyang puso ay naninikip sa sakit ngunit puno rin ng pagmamalaki. Ang ate niyang si Vicky, ang kasama niya sa hirap, ay laging isang halimbawa ng katatagan. Magkasama ang magkapatid na sumasandal upang magpainitan, sabay na pinagtatalunan ng mga mahirap na problema sa matematika o mga ideya sa cybersecurity sa ilaw ng flashlight. Ang pagmamahalan ng magkapatid at ang sakripisyo ng ina ang nagpabago sa lumang sasakyan bilang isang tunay na tahanan kung saan ang pagmamahal ng isang Pilipino ay nagliliwanag ng pinakamaliwanag sa gitna ng malamig na taglamig ng kanluran. Upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, kailangan ni Marife at ng kanyang ate na gamitin ang bawat libreng public wifi mula sa mga aklatan o convenience store. May mga araw na kailangan nilang tumayo sa balkonahe ng isang saradong aklatan na sinasalo ang lamig upang lamang makahabol si Marife sa kanyang mga takdang aralin. Hindi siya nagrereklamo at hindi rin siya nakaramdam ng pagkapahiya sa kanyang sitwasyon. Para kay Marife, ang bawat hirap ay isa lamang variable sa isang malaking algorithm na kailangan niyang lutasin. Sa panahon ng pinakamapanganib na yugto na ito, ang kanyang kakayahan ay mas lalong lumabas. Natapos ni Marife ang buong programa ng high school sa loob lamang ng 10 buwan, isang pambihirang tagumpay na ikinagulat maging ng mga lokal. Nag-aaral siya na parang isang mandirigma. Bawat pahina ng aklat ay isang hakbang pasulong, bawat bagong kaalaman ay isang sandata upang protektahan ang kanyang pinakamamahal. Ang kasukdulan ng mga mahihirap na araw
ay nangyari sa isang gabi ng pinakamalaking bagyo sa taon. Ang hangin ay humihip sa mga siwang ng sasakyan. Ang ulan ay bumuhos na tila nais ilubog ang lahat. Naubusan ng baterya ang telepono ng kanyang nanay. Ang laptop ni Marife ay may ilang porsyento na lamang ng natitirang enerhiya at naubusan na rin ng pagkain sa sasakyan mula pa noong hapon. Iyon ang oras na tinatapos ni Marife ang kanyang huling sanaysay upang isumite sa unibersidad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig at gutom, ngunit ang kanyang utak ay mas gising kaysa kailanman. Alam niya na ito ang tanging pagkakataon, ang tiket upang mailabas ang kanyang pamilya mula sa sasakyan na ito. Mahigpit na hinawakan ng nanay ni Marife ang kanyang kamay. Inilipat sa kanya ang init at ang matatag na paniniwala ng isang inang Pilipina. Sa malabong liwanag ng screen na malapit ng mamatay, inilagay ni Marife ang kanyang buong isip, isinulat ang mga huling salita ng may buong determinasyon at pag-asa. Nang pindutin ang send button, kasabay nito ang pagpatay ng screen ng computer na nag-iwan ng dilim. Ngunit sa puso ng 10 taong gulang na bata noon, isang apoy ang nagniningas ng maliwanag. Ngunit maging sa mga pinakamahirap na araw na iyon, hindi pinahintulutan ni Marife ang kanyang sarili na huminto. Habang marami ang susubukan lamang na makaligtas sa taglamig, pinili ng batang babae ang ibang karera, tinapos ang programa ng high school sa bilis na mahirap isipin maging ng mga matatanda. Sa araw, sinasamantala niya ang bawat libreng wifi upang mag-aral. Sa gabi, sa loob ng masikip na espasyo ng lumang sasakyan, nagpapatuloy siya sa paggawa ng takdang aralin, pagbabasa ng materyales, at pagsumite ng bawat maliit na gawain na may halos malupit na disiplina. Walang himalang nangyari. Mayroon lamang isang batang babae na umaangat mula sa dilim sa pamamagitan ng kaalaman. Ang pagtitiyaga na iyon ay nagbunga sa huli. Pagkatapos noon, sa gitna ng maraming pag-aalala sa buhay ng walang bahay, isang abiso ang nagpabago sa lahat. Nakatanggap si Marife ng liham ng pagtanggap mula sa Auckland University of Technology, AUT. Isang 11 taong gulang na bata, nakakatapos lang ng mga araw na nakatira sa sasakyan, ngayon ay opisyal na naging pinakabatang estudyante sa universidad sa kasaysayan ng paaralan. Ang kaganapang ito ay hindi lamang personal na tagumpay ni Marife, kundi isang matinding kumpirmasyon sa katatagan at talino ng isang Pilipino sa ibang bansa. Maari nilang kunin ang kanyang tahanan, ngunit walang makakakuha ng kanyang talino at pagnanais na umangat mula sa dilim. Mula sa isang lumang sasakyan na nakaparada sa malamig na gabing maulan ng Auckland, walang makakapagsabi na ang isang munting dalagang Pilipina ay handa nang pumasok sa lugar na iniisip ng maraming matatanda na malayo, isang prestihiyosong unibersidad sa edad na 11. Iyon ay isang kahangahangang paglukso, ngunit simula din ng isang serye ng mga bagong at mapanganib na hamon. Dahil ang pagtanggap sa unibersidad ay pintuan lamang na nagbubukas, habang ang manatili at lumiwanag sa mundo ng mga matatanda habang bata pa rin ay isang ganap na naiibang problema na kailangang hanapin ni Marife ang solusyon sa pamamagitan ng kanyang lakas at kaluluwa. Ang maliliit na hakbang ni Marife ay malapit nang tumapak sa hagdanan ng unibersidad, iniiwan ang lamig ng lumang sasakyan upang pumasok sa mundo ng mataas na kaalaman. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang paglitaw sa AUT ay lilikha ng isang shockwave kung saan ang mga nagdududa at mahigpit na pamantayan ng mundo ng matatanda ay naghihintay upang subukin ang isang batang estudyante na kalalabas lang mula sa dilim ng kahirapan. Nang bumukas ang mabibigat na kahoy na pinto ng Auckland University of Technology AUT Lecture Hall, pumasok si Maria Fe na may kakaibang pakiramdam. Para bang dumaan siya sa isang time portal sa edad na 11. Ang kanyang pangangatawan ay napakaliit na tila ang backpack sa kanyang likod ay nais siyang hilahin pababa sa makintab na sahig na kahoy. Sa gitna ng mga matatarik na upuan na puno ng mga estudyante, si Marife ay halos mawala na parang isang maliit na tuldok sa isang malaking blangkong papel. Sa paligid niya ay mga kabataang nasa edad 10 pa, nag-uusap tungkol sa mga bill, sa mga party sa katapusan ng linggo o sa mga pressure ng labor market. Ang paglitaw ng isang batang babae na may mukha pa ring may bakas ng pagkabata na ang mga paa ay hindi pa umabot sa sahig kapag nakaupo ay agad na lumikha ng isang bulungan sa buong silid-aralan.
Ang mga nagdududang tingin na nakatuon sa kanya ay hindi nangangahulugang pagmamaliit, kundi isang pagdududa na puno ng pagtataka. Nagtatanong ang mga tao kung ito ba ay isang batang naligaw, isang batang bisita o talagang ang phenomenon na pinag-uusapan ng media sa New Zealand. Ang isang 11 taong gulang na bata na nakaupo sa parehong klase kasama ang mga matatanda ay hindi lamang isang pagsubok sa talino kundi isang mahirap na psikolohikal na laban. Laging alam ni Marife ang kanyang pagkakaiba. Sa oras ng break, kapag nagtitipo ng ibang mga estudyante sa mga grupo at nagtatawanan, tahimik siyang nananatili sa kanyang upuan, binubuksan ang makapal na textbook o isinusulat ang kanyang mga natutunan. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa ay minsan dumarating na parang malamig na hangin, nagpapaalala sa kanya na isinasakripisyo niya ang mga taon ng inosenteng paglalaro para sa isang tiket sa mundo ng mataas na kaalaman. Ngunit sa tuwing nagbabanta ang kalungkutan, ang imahe ng lumang sasakyan sa ilalim ng malamig na gabi ng ulan ay bumabalik bilang isang matinding paalala. Naunawaan ni Marife na hindi siya narito upang maging palamuti o simbolo ng kakaiba. Nandito siya upang patunayan na ang kakayahan ng tao ay hindi limitado sa edad sa birth certificate. Gayunpaman, ang pinakamalaking hamon para kay Marife sa OUT ay hindi lamang nagmula sa pagdududa ng iba, kundi nagmula rin sa isang malaking anino sa loob mismo ng kanyang pamilya, ang kanyang ate na si Vicky De La Cruz. Si Ate Vicky ang nagbukas ng daan, ang unang sumira sa mga record sa AUTE at naging pagmamalaki ng komunidad ng mga Pilipino. Nang pumasok siya sa paaralan, ang bansag na kapatid ng henyo ay laging nakakabit kay Marife sa bawat pasilyo, bawat silid-aralan. Ang pag-asa ng lahat, ang tahimik na paghahambing sa pagitan ng magkapatid ay parang isang hindi nakikitang pressure na bumibigat sa kanyang maliit na balikat. Mahal at hinahangaan ni Marife ang kanyang ate. Ngunit sa kaibuturan ng puso ng 10 taong gulang na bata, ninais niyang makilala bilang isang individual na may sariling mga hilig at direksyon. Hindi niya nais na maging isang kopya lamang. Nais niyang sumulat ng isang bagong kabanata kung saan ang pangalang Maria Fe de la Cruz ay maiukit sa pamamagitan ng kanyang sariling pagkakakilanlan at pagkamalikhain. Ang suporta ni Ate Vicky at ang sakripisyo ng kanyang nanay ang naging malaking inspirasyon. Ngunit sa akademikong paglalakbay, kailangan ni Marife na doblehin ang kanyang pagsisikap. Ang larangan ng komunikasyon na kanyang hinahabol ay nangangailangan hindi lamang ng kakayahang magkabisado, kundi pati na rin ng kritikal na pag-iisip, pag-unawa sa lipunan at mataas na kasanayan sa wika. Mayroong mga teknikal na termino na kahit ang mga lokal na estudyante ay nahihirapan. Kinailangan ni Marife na gumugol ng oras sa paghahanap at pag-aaral. Ginawa niya ang library ng paaralan na kanyang pangalawang tahanan kung saan maaari siyang lumubog sa kaalaman nang hindi ginugulo ng mga mausisa na tingin. Bawat sanaysay na nakakakuha ng A, bawat papuri mula sa propesor ay isang ladrilyo na nakatulong sa kanya na bumuo ng kumpiyansa na nagpapatunay na ang kanyang posisyon sa unibersidad ay ganap na karapat-dapat. Ang tunay na pagbabago ay nangyari sa isang group discussion tungkol sa modernong teorya ng komunikasyon. Ang paksa ay umiikot sa epekto ng digital technology sa pag-uugali ng tao, isang paksa na likas na napaka-abstract. Sa simula, ang mga miyembro ng grupo na mas matanda sa kanya ng 10 taon ay balak bigyan si Marife ng pinakamadaling gawain dahil sa pag-aalala na wala siyang sapat na karanasan sa buhay upang maunawaan. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, pinahanga ni Marife ang buong grupo sa pamamagitan ng kanyang malinaw ngunit nakakakumbinsing boses. Nagbigay siya ng matatalinong pagsusuri sa intersection ng AI algorithm at social psychology. Ang kaalaman na tahimik niyang natipon mula sa mga araw na nakatira pa siya sa lumang sasakyan. Hindi lamang siya nagsalita tungkol sa teorya, nagsalita siya tungkol sa kanyang mga obserbasyon sa tunay na buhay sa isang mahigpit na lohikal na pag-iisip. Ang buong silid-aralan ay tila natahimik sa talino ng 11 taong gulang na bata. Iyon ang sandali na nawala ang pagdududa at pinalitan ng tunay na paggalang. Si Marife ay hindi na isang batang naligaw. Opisyal na siyang kinilala bilang isang kasama sa paglalakbay sa paghahanap ng kaalaman. Habang mas lumalalim siya sa akademikong kapaligiran,
ipinamalas ni Marife ang isang espesyal na talento sa pagkonekta ng mga larangan na tila malayo, teknolohiya at damdamin ng tao. Nagsimula siyang humanap ng sarili niyang landas, isang landas na hindi na nasa ilalim ng anino ng sinuman. Napagtanto ni Marife na ang superior na katalinuhan ay magiging walang buhay na numero lamang kung hindi ito magdadala ng praktikal na halaga sa komunidad. Ang mga akademikong numero ay unti-unti niyang nasasakop, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, nagsimulang pag-isipan ng batang babae ang isang mas malaking misyon. Nagtanong siya sa sarili, pagkatapos makuha ang mga prestihiyosong degree, ano ang gagawin niya upang matulungan ang mga taong nahihirapan tulad ng kanyang pamilya noon? Ang mga araw ng masusing pag-aaral sa AUTI ang nagpapatibay kay Maria Fe na maging mas matatag at mature kaysa kailanman. Hindi na siya natatakot sa mga tingin sa kanyang taas dahil alam niya na ang laki ng isang tao ay nasa kanilang isip at puso. Ang paunang tagumpay sa unibersidad ay isang mapagmataas na pagpapatunay sa kalooban ng Pilipino. Ngunit iyon din ang oras na napagtanto ni Marife na ang tuktok ng kaalaman ay parang isang hanay ng mga bundok. Kapag inakyat ang isang bundok, makikita niya ang iba pang mas mataas at mas maringal na bundok na naghihintay. Ang mga akademikong numero ay unti-unting nasasakop, ngunit ang kaluluwa ng batang babae ay nagsimulang magtanong tungkol sa isang mas malaking misyon kung saan ang kaalaman ay hindi lamang para sa pinakamataas na marka kundi upang magpaliwanag sa madilim na sulok ng lipunan. Isang bagong pagbabago ang unti-unting nabubuo sa pag-iisip ni Marife na nagtutulak sa kanya sa mga mahirap na tanong tungkol sa responsibilidad ng isang henyo sa mundo. Habang gumagalaw ang kamay ng orasan patungo sa 2:0 ng madaling araw, ang Auckland sa labas ng bintana ay lubog na sa tahimik na tulog. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghuni ng hangin sa mga siwang ng pinto at ang mahinang pag-ulan ng taglamig sa timog. Sa maliit na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang desk lamp na nagliliwanag sa mga makakapal na textbook at sa screen ng computer na kumikislap pa rin ng mga komplikadong linya ng AI code. Nakatayo si Maria Fe de la Cruz doon, ang kanyang maliit na anino ay humaba sa likuran ng dingding. Bahagyang pagod ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang focus ay hindi kailanman nagbago. Habang ang kanyang mga kaedad sa kanyang tinubuang bayan o sa New Zealand ay lubog sa mga matatamis na panaginip, si Marife naman ay abala sa mga advanced na mathematical theorems at abstract theories ng komunikasyon. Hindi ito sa pilitan ng sinuman, kundi isang mahigpit na disiplina na itinatag niya para sa kanyang sarili. Para sa 20 taong gulang na dalagang Pilipina na ito, bawat pahina ng aklat ay hindi lamang isang bagong kaalaman kundi isang matatag na hakbang papalayo sa mga hindi katiyakang araw. Ito ay isang pagpapatunay na ang talino ng Pilipino ay maaaring mamulaklak ng pinakamaliwanag kahit na napapalibutan ng malalaking pressure ng isang mahigpit na mundo ng matatanda. Sa likod ng mga markang pawang A at mga papuri tungkol sa Prodigy ay isang walang tigil na karera laban sa oras. Upang matapos ang napakaraming kurso, minsan doble o triple pa kaysa sa isang ordinaryong estudyante, kinailangan ni Marife na isakripisyo ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalaro sa kanyang kabataan. Wala siyang mga hapon na gumagala sa mga tindahan, wala siyang sikat na video games, at halos hindi niya pinapansin ang mga uso sa social media. Ang kanyang mundo ay lumiit sa kanyang study room kung saan ang bawat minuto ay kinakalkula at ginagamit ng lubusan. Ang mahigpit na disiplina na iyon ay hindi likas mula nang siya ay ipinanganak kundi hinulma mula sa mga gabing walang tulog sa lumang sasakyan noon. Naunawaan ni Marife na ang katalinuhan ay binhi lamang, habang ang pagtitiyaga ang tubig na nagdidilig upang ang binhi na iyon ay sumibol. Nag-aaral siya na parang isang panday na masugid sa tabi ng pugon. Hinuhubog ang kanyang kalooban sa bawat pagsusulit, bawat malalim na sanaysay na may matatag na paniniwala na ang kaalaman lamang ang pinakamaikling daan upang makamit ng kanyang pamilya ang isang matatag na kinabukasan. Sa tabi ng study table ni Marife ay laging may maliit na lumang larawan. Iyon ang larawan niya kasama ang kanyang lola sa balkonahe ng kanilang bahay sa Pilipinas. Sa tuwing nagbabanta ang antok o sumisiklab ang pakiramdam ng kalungkutan sa harap ng isang mahirap na problema sa matematika,
Tinitingnan niya ang mapagmahal na mga mata ng kanyang lola. Sa kaibuturan ng kanyang puso, laging dinadala ni Marife ang matinding pangungulila sa kanyang tinubuang bayan, sa amoy ng kanyang lola at sa mainit na araw ng Manila. Ang pangungulila na iyon ay hindi nagpapahina sa kanya kundi sa halip ay naging isang matatag na suportang emosyonal. Pinasabi niya sa sarili na dinadala niya sa kanyang balikat hindi lamang ang kanyang sariling pangarap kundi pati na rin ang pag-asa ng kanyang mga mahal sa buhay na sumusubaybay mula sa kabilang panig ng mundo. Ang responsibilidad ng pamilya para sa isang 12 taong gulang na bata ay isang bigat na mahirap isipin, ngunit para kay Marife iyon ay walang hanggang enerhiya. Nag-aaral siya upang magpakita ng paggalang, nag-aaral upang patunayan na ang sakripisyo ng kanyang nanay at ang pag-aaruga ng kanyang ate ay hindi nasayang. Bawat mahusay na marka na kanyang nakukuha ay isang hindi nakikitang regalo na kanyang ipinapadala sa malayo, ipinapadala sa kanyang minamahal na lola bilang isang matatag na pangako na siya ay matatag pa rin sa kanyang piniling landas. Habang mas lumalalim siya sa kapaligiran ng unibersidad, mas nauunawaan ni Marife ang isang malupit na katotohanan. Ang katatagan ng kanyang pamilya sa ibang bansa ay likas na napakamanipis. Ang mga issue tungkol sa visa, karapatang manirahan, at kakayahang pinansyal ay laging isang anino sa likod ng kinang ng kanyang akademikong tagumpay. Alam ni Marife na kung hindi niya maipapakita ang pambihirang galing, kung hindi siya makakaabante ng mas mabilis kaysa sa lahat ng karaniwang pamantayan, ang kinabukasan ng buong pamilya ay maaaring muling mahulog sa kawalan ng katiyakan. Ang pressure na iyon ay parang isang malamig na tubig na laging nagpapanatili sa kanya ng kinakailangang pagiging gising. Sa likod ng bawat marka ay hindi lamang ang pagpapatunay sa kanyang sarili, kundi ang kalasag na nagpoprotekta sa kanyang nanay at ate mula sa mga pagsubok ng buhay. Ang maagang paglaki ni Marife ay may kaunting lungkot dahil kailangan niyang isipin ang mga bagay na dapat ay para lamang sa mundo ng mga matatanda. Ngunit ang maagang paglaki na iyon ang nagpatibay sa isang tunay na katatagan ng Pilipino, hindi kailanman sumusuko sa kahirapan, laging nakahanap ng liwanag maging sa pinakamadilim na sitwasyon. Bahagyang bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang nanay ni Marife na may dalang isang basong mainit na gatas. Wala siyang sinabi, tahimik lang na inilagay ang gatas sa mesa at bahagyang hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay naglalaman ng buong kalangitan ng awa at pagmamalaki. Hindi na kailangan ng mag-ina na gumamit ng salita upang makipag-usap dahil ang pag-unawa ay umabot na sa pinakamalalim na antas pagkatapos ng mga taon na magkasamang dumaan sa bagyo. Ang kanyang nanay ang nagturo sa kanya na ang mga Pilipino ay maaaring mahirap sa pera ngunit hindi kailanman dapat mahirap sa kalooban. Sa pagtingin sa likod ng kanyang nanay na puno ng pagtitiyaga, lalong naging determinado si Marife. Ininom niya ang gatas. Naramdaman ang init na kumalat sa kanyang dibdib at bumalik sa mga linya ng AI code. Ang tahimik na sakripisyo ng isang inang Pilipina ang nagbigay sa kanya ng lakas sa walang tigil na karera sa kaalaman na ginawang bawat gabing walang tulog bilang isang hagdan na nagdadala sa kanya sa mga tuktok na kanyang pinapangarap. Natapos ang semester na may mga markang pawang A+, kasama ang mainit na papuri mula sa training office ng AUTI. Nang matanggap ang mga resulta, walang pagmamataas si Marife. Bahagya lang siyang bumuntong hininga dahil alam niyang natapos niya ang responsibilidad ng isang anak, isang kapatid. Ang mga markang iyon ay patunay ng isang mahigpit na disiplina at isang kalooban na hindi natitinag. Ngunit sa gitna ng kagalakan ng tagumpay, isang bagong pag-iisip ang nagsimulang lumitaw sa isip ng batang babae. Napagtanto niya na kahit na malutas ng computer ang pinakakomplikadong algorithm, kahit na ang mga numero ay maaaring magbigay ng pagkilala mula sa lipunan, ang teknolohiya ay laging kulang ng isang napakahalagang bagay. Tumingin siya sa bintana kung saan unti-unting sumisikat ang araw sa kalangitan ng Auckland at nagtanong sa sarili kung paano mauunawaan ng artificial intelligence ang sakit ng isang bata sa malamig na gabi ng ulan o ang pagmamalasakit ng isang ina sa kanyang anak. Ang bachelor's degree ay malapit ng abutin. Isang makasaysayang milestone ang naghihintay kay Maria Fe de la Cruz sa hinaharap. Isang bagong pagliko sa kanyang akademikong paglalakbay ang lumitaw
na nagtutulak sa kanya na lumayo sa mga tuyong numero upang humanap ng intersection sa pagitan ng makina at kaluluwa. Naunawaan ni Marife na upang tunay na umabot sa pandaigdigang antas, hindi lamang siya nangangailangan ng isang henyong isip, kundi pati na rin ng isang puso na marunong makiramay sa kalagayan ng tao. Ang bagay na natutunan niya mula sa pinakamahirap na mga araw ng kanyang buhay, bakit ang isang eksperto sa teknolohiya ay nalulubog sa makakapal na aklat ng psikolohiya? Ang tanong na iyon ay madalas na lumilitaw sa mga pag-uusap sa bulwagan ng Auckland University of Technology. Kapag nakikita si Maria Fe de la Cruz na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng library, binubuklat ang mga teorya tungkol sa pag-uugali ng tao sa halip na ang mga tuyong linya ng programming code. Ang sagot ni Marife ay simple ngunit naglalaman ng malalim na pananaw na lumalampas sa kanyang edad na 13. Dahil nais kong hindi lamang maging mas matalino ang mga makina, kundi dapat din silang matutong umunawa sa sakit upang ang mga tao ay hindi gaanong malungkot sa digital na mundong ito. Para kay Marife, ang mataas na kaalaman ay magiging malamig na yelo lamang kung hindi ito iinitan ng habag. At ang teknolohiya, gaano man ito kalakas, ay nangangailangan ng puso upang tunay na maglingkod sa sangkatauhan. Ang pagbabagong direksyon na ito ay hindi isang biglaang kapritso, kundi resulta ng isang malakas na panloob na paggising, na nagpabago sa kanya mula sa isang batang nag-aaral para sa mga marka tungo sa isang batang mananaliksik na naghahanap ng tunay na kahulugan ng agham sa buhay. Ang mga araw ng hindi katiyakang pamumuhay sa lumang sasakyan, sa ilalim ng malamig na gabi ng ulan noon, ang nagturo kay Marife ng isang aral na walang unibersidad ang makakapagturo. Iyon ay ang halaga ng empatiya. Kapag ang mga tao ay pinagkaitan ng pinakamababang ginhawa, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanila na hindi sumuko ay ang koneksyon sa pagitan ng tao. Ang alaala ng init ng kanyang nanay at ang pag-aaruga ng kanyang ate sa masikip na espasyo na iyon ang naging mahalagang materyal na tumatagos sa bawat pag-iisip at direksyon ng kanyang pananaliksik. Nagsimulang maunawaan ni Marife na ang mga komplikadong AI algorithm na kanyang hinahabol ay maaaring malutas ang milyon-milyong kalkulasyon sa loob ng isang segundo, ngunit sila ay ganap na bulag sa isang patak ng luha o isang malungkot na pagbuntong hininga. Nagtakda siya para sa kanyang sarili ng isang bagong misyon. Paano bawasan ang agwat sa pagitan ng malamig na lohika ng mga makina at ng sensitibong kaluluwa ng tao? Isang makataong landas ang lumitaw sa kanyang akademikong paglalakbay na nagtutulak kay Marife na lumayo sa mga purong personal na tagumpay tungo sa mga halaga na makakaprotekta sa mas maliliit na nilalang. Ang konteksto ng pananaliksik ni Marife sa oras na ito ay lumipat sa tahimik na mga opisina sa OUT, kung saan siya ay pinarangalan na mapili bilang research assistant ni Professor Jenny Watts, isang gurfon na hindi lamang mahusay sa kanyang larangan, kundi nagtataglay din ng puso na puno ng dedikasyon. Sa espasyo na puno ng natural na liwanag, napapalibutan ng mga modernong computer screen at matataas na bookcase, sinimulan ni Marife ang kanyang paglalakbay sa larangan ng artificial social intelligence. Sa halip na mag-focus lamang sa pagpapabilis ng pagproseso ng data ng computer, mas malalim siyang sumisid sa pananaliksik kung paano makikilala at tutugon ng AI sa mga estado ng emosyon ng tao, lalo na sa pamamahala ng komunidad at suporta sa cybersecurity para sa mga bata. Si Marife at Professor Jenny Watts ay nagkaroon ng mahabang diskusyon kung saan ang 13 taong gulang na bata ay hindi nag-atubiling magbigay ng mga natatanging pananaw na nakuha mula sa kanyang sariling mga obserbasyon bilang isang batang imigrante na dumaan sa kahirapan. Ang proseso ng pagtatrabaho sa research lab ay nagmarka ng isang pambihirang paglago sa pag-iisip ni Marife. Hindi na siya ang batang nakaupo sa gitna ng mga mas matatandang estudi upang subukan at isulat ang lahat ng sinasabi ng propesor. Ngayon, naglalakad siya sa laboratorio nang may kumpiyansa ng isang tunay na kasama. Naunawaan ni Marife na ang likas na katalinuhan ay pundasyon lamang, habang ang empatiya, ang ladrilyo na bumubuo sa laki ng isang tunay na siyentista. Nagsimula siyang makilahok sa mga proyekto na may mataas na pakinabang sa komunidad
nagsasaliksik kung paano ilapat ang AI upang itaguyod ang sustainable development at mas epektibong pamamahala sa lipunan. Ang imahe ni Marife na masugid sa tabi ng mga diagram ng psikolohiya na sinusubukang bigyang kahulugan ang interaksyon sa pagitan ng tao at makina ay naging simbolo ng isang bagong henerasyon ng talino. Isang henerasyon na hindi lamang marunong sumakop sa mga tuktok ng teknolohiya, kundi marunong ding yumuko upang maunawaan ang sakit ng sangkatauhan. Ang kasukdulan ng yugtong ito ay ang unang research presentation ni Marife sa harap ng faculty board sa AUTI. Sa halip na isang tuyong presentasyon tungkol sa mga mathematical model, sinimulan niya sa kuwento tungkol sa mga mahihina sa digital society, ang mga pinaka-vulnerable, kapag napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya na kulang sa empatiya. Ang kanyang malinaw na boses ay umalingaw-ngaw, malinaw at puno ng damdamin, na nag-uugnay sa komplikadong psikolohikal na teorya sa praktikal na aplikasyon ng teknolohiya. Ikinatuwiran niya na kung matututo ang AI na magmalasakit, ito ay magiging pinaka-epektibong tool sa pagprotekta sa mga bata sa cyberspace na makakatulong na pigilan ang mga negatibong pag-uugali at lumikha ng isang mas ligtas na digital na kapaligiran. Nang matapos ni Marife ang kanyang presentasyon, isang solemne na katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago sumabog ang malakas na palakpakan. Iyon ang sandali na natanggap niya ang ganap na paggalang mula sa akademikong mundo. Hindi dahil siya ay isang batang prodigy, kundi dahil nagdala siya ng bagong makataong hininga sa isang larangan na likas na napakalamig. Dahil sa mga pananaliksik na ito na may malalim na sangkap ng tao, nagsimulang lumampas ang pangalang Maria Fe de la Cruz sa mga hangganan ng New Zealand. Ang mga nangungunang organisasyon ng edukasyon at mga pandaigdigang sentro ng pananaliksik ay nagsimulang mapansin ang munting dalagang Pilipina, ngunit may napakalaking pananaw. Napagtanto ni Marife na upang tunay na maisakatuparan ang misyon ng AI na may puso, nangangailangan siya ng mas malaking entablado kung saan maaari siyang matuto mula sa mga pinakamahusay na isip ng sangkatauhan. Sa kanyang malalim na makataong pag-iisip at isang matatag na akademikong pundasyon na pinalakas ng habag, si Maria Fe de la Cruz ay handa nang umabot sa pinakamahirap na tuktok ng mundo. Hindi na siya natatakot sa mga bagong akademikong hamon dahil alam niya kung para saan siya lumalaban. Ang bachelor's degree sa AUT ay napakalapit na ngayon, isa lamang tala sa simponya ng kanyang buhay. Ngunit iyon ang pinakamahalagang tala upang buksan ang pintuan sa Harvard, kung saan ipapakita niya na ang talino ng Pilipino ay hindi lamang mahusay sa paglutas ng matematika kundi sapat din ang kakayahan upang manguna sa mga uso sa teknolohiya na may pinakamataas na etika at pagmamalasakit sa hinaharap. Gayunpaman, bago lumipad ng malayo sa Amerika, kailangang harapin ni Marife ang isang makasaysayang milestone sa New Zealand mismo, ang graduation ng bachelor's degree sa edad ng kabataan. Iyon ang araw, natatayo siya sa gitna ng libu-libong matatandang estudyante upang patunayan kung gaano kaningning ang maaaring lumiwanag ng isang bata na lumabas mula sa dilim ng kahirapan kapag may puso siyang marunong magmahal at isang isip na walang tigil. Ang graduation ceremony sa Auckland University of Technology ay naganap sa isang nagniningning na umaga nang ang kalangitan ng New Zealand ay malinaw na asul na parang isang malaking piraso ng seda na bumabalot sa mga modernong gusali ng akademya. Ang kapaligiran sa loob ng malaking bulwagan ay puno ng pag-asa at pagmamalaki. Umalingaw-ngaw ang tunog ng marching song. Ang bawat drum beat ay parang tibok ng puso ng mga kabataang naghahanda na pumasok sa bagong kabanata ng buhay. Sa gitna ng libu-libong nagtapos na nakasuot ng formal na itim na toga, nakatayo si Maria Fe de la Cruz, maliit ngunit pambihirang nagniningning. Ang kanyang toga ay tila malaki pa para sa kanyang pangangatawan. Ang akademikong sash ay nakabitin sa kanyang balingkinitang balikat. Ngunit nang ayusin ni Marife ang kanyang square cap, hindi na nakita ng mga tao ang isang 14,015 taong gulang na bata. Nakita nila ang isang simbolo ng pagpupunyagi, isang buhay na patunay na ang talino ng tao ay maaaring sirain ang lahat ng hadlang sa edad at sitwasyon. Para kay Marife, ang toga ngayon ay tila mas mainit
ng libu-libong beses kaysa sa makapal na jacket na kinailangan niyang isuot upang labanan ang lamig sa lumang sasakyan noon. Hindi lamang iyon init ng tela kundi init ng pagmamalaki, ng pawis at luha na naging kaluwalhatian. Ang pangalang Maria Fe de la Cruz ay malinaw na umalingaw-ngaw sa loudspeaker system. Ang buong bulwagan ay biglang natahimik sa isang hininga pagkatapos ay sumabog sa walang tigil na palakpakan. Lumakad si Marife sa red carpet na humahantong sa entablado ng karangalan. Ang bawat hakbang niya ay parang tumatapak sa mga alaala ng nakaraan mula sa mga mainit na araw sa Manila hanggang sa mga gabing walang tulog sa pag-aaral sa ilaw ng flashlight sa parking lot at maging sa mga nag-iisang oras ng break sa universidad. Umakyat siya sa entablado, nakaharap sa board of directors at sa mga nangungunang iskolar ng New Zealand. Sa sandaling natanggap niya ang kanyang bachelor's degree mula sa kamay ng presidente ng universidad, isang nagniningning ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang ngiti ng isang nagwagi, hindi sa pamamagitan ng kapalaran, kundi sa pamamagitan ng isang bakal na disiplina at isang kalooban na hindi kailanman sumusuko. Sa edad kung saan ang karamihan sa kanyang mga kaedad ay abala pa sa mga pagsusulit sa high school, si Marife ay opisyal na naging pinakabatang Pilipinang estudyante na nakatanggap ng bachelor's degree sa kasaysayan ng edukasyon sa New Zealand. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang numero sa mga talaan ng paaralan. Ito ay isang nagniningning na kaganapan na nagpapatunay na ang talino ng Pilipino ay ganap na maaaring makasama o manguna pa nga sa mga pinakamahirap na akademikong kapaligiran sa mundo. Sa ilalim ng upuan ng madla, hindi napigilan ng nanay ni Marife ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Tinatakpan niya ang kanyang bibig upang hindi lumabas ang hikbi. Ngunit ang kanyang mapulang mga mata ay hindi maitago ang matinding emosyon. Sa tabi niya, tahimik ding ngumiti ang kanyang ate na si Vicky de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ang dalawang babae na iyon, ang isa ay nagsakripisyo ng kanyang buong buhay upang maging suporta. Ang isa ay nagbukas ng daan at nagpatnubay. Ngayon ay nasasaksihan nila ang binhi na kanilang masusing inalagaan na lumago at naging isang pinakamatingkad na bulaklak. Ang tagumpay ni Marife ay bunga ng isang tipikal na pamilyang Pilipino na laging nagtutulungan sa kabila ng kahirapan, na ang kaalaman ang ugat at ang pagmamahal ang buhay. Sa sandaling iyon, tumingin si Marife at nakita ang tingin ng kanyang nanay. Nang walang salita, naunawaan niya na ang bachelor's degree na ito ang pinakamahalagang regalo na maibibigay niya sa mga taong nagtiwala sa kanya, maging nang nagdududa pa ang buong mundo. Ang pagtatapos ni Maria Fe sa universidad sa edad ng kabataan ay agad na naging isang malakas na balita sa media. Ang mga pangunahing news outlets ng New Zealand tulad ng One News ay patuloy na nagbalita kung paano sinakop ng batang babae na lumabas mula sa lumang sasakyan ang tuktok ng kaalaman. Ang imahe ng munting dalagang Pilipina na kumpiyansang sumasagot sa mga panayam sa matatas na Ingles. Nagsasalita tungkol sa kanyang pagkahumaling sa AI at pagmamalasakit sa komunidad ay lumaganap sa mga pahayagan at social media. Sa kanyang tinubuang bayan na Pilipinas, ang kanyang kuwento ay malawakang ibinahagi na nagdulot ng pagmamalaki at inspirasyon sa milyon-milyong kabataan. Binabanggit siya hindi lamang bilang isang prodigy, kundi bilang isang simbolo ng katatagan ng Pilipino sa ibang bansa. Hindi lamang iyon ang araw na natanggap ng isang dalaga ang kanyang bachelor's degree, kundi para sa maraming Pilipino, iyon din ang araw na nakita nila ang talino ng kanilang mga anak na pinarangalan at iginagalang ng pandaigdigang komunidad. Ang pangalang Maria Fe de la Cruz ay naging isang matinding pagpapatunay. Ang mga Pilipino, bagamat maliit sa pangangatawan, ay hindi kailanman nahuhuli sa talino at pagpupunyagi. Sa gitna ng paghanga at mga kamera ng mamamahayag, nanatili si Marife na may pambihirang pagpapakumbaba. Nang tanungin tungkol sa kanyang nararamdaman, bahagya siyang nagsalita tungkol sa kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya at sa bansang nag-aruga sa kanyang kaluluwa. Para kay Marife, ang pagtatapos ng bachelor's degree ay hindi ang patutunguhan kundi isang milestone upang balikan ang kanyang pinagdaanan na paglalakbay at makakuha ng inspirasyon para sa mas malalayong layunin. Naunawaan niya na napakalawak pa ng mundo
at ang kanyang mga nakamit ay mga unang ladrilyo pa lamang, ang larawan ni Marife kasama ang kanyang nanay at ate na nagpo-pose sa ilalim ng simbolo ng out na hawak ang kanyang bachelor's degree ay naging isa sa mga pinakamagandang sandali sa kanyang buhay. Iyon ang perpektong pagtatapos para sa isang kabanata ng buhay na puno ng pagsubok at kasabay nito ang simula ng isang bagong paglalakbay na puno ng pangako. Natapos ang seremonya, inihagis ni Marife ang kanyang graduation cap sa asul na kalangitan ng Auckland. Ang cap ay lumipad ng mataas, dala ang kanyang mga pangarap at pag-asa patungo sa mga bagong ulap. Alam niya na pagkatapos ng araw na ito, hindi na siya tatawaging batang naligaw sa unibersidad kundi isang batang siyentista na may sapat na katatagan upang harapin ang mas malalaking hamon. Ang bachelor's degree na ito ang kanyang ticket upang ipagpatuloy ang graduate research, kung saan sabay siyang sasakop ng isang graduate program sa AI sa AUTE at isang online psychology program sa Harvard. Ngumiti si Marife ng may kumpiyansa at katatagan. Dahil alam niya na gaano man kaplikado ang buhay, dala pa rin niya ang matatag na dugo ng Pilipino. Ang lakas na iyon ang nagtulak sa kanya mula sa dilim ng lumang sasakyan patungo sa nagniningning na liwanag ngayon. Ang bachelor's degree ay simula pa lamang ng isang bagong aklat, isang paglalakbay na kailangan niyang mabuhay sa iba't ibang time zones, sa iba't ibang akademikong tuktok upang patuloy na patunayan ang kanyang halaga. Handa si Marife na ipagpatuloy na itaas ang katatagan ng Pilipino sa mga lugar kung saan ang talino at pagmamalasakit ay magkasamang lilikha ng mga kababalaghan para sa hinaharap. Sa umaga ay masugid sa mga AI algorithm sa New Zealand, sa gabi ay kumokonekta sa tibok ng kaalaman ng Harvard sa kabilang panig ng karagatan. Ang buhay ni Maria Fe de la Cruz sa edad na 15 ay tila hindi na sinusukat sa normal na biological years, kundi sinusukat sa mga nagpapatong-patong na akademikong time zones. Isang laptop ang nakalagay sa simpleng study table, ngunit ang screen ay nagbubukas ng pinakadakilang horisonte ng sangkatauhan. Ang pagpapanatili ng mahigpit na bilis ng pag-aaral ng isang programang nagngangalang Harvard ay isa ng napakalakas na pagpapatunay sa kakayahan ni Marife. Hindi na siya ang batang nag-aaral dahil sa pagtataka ng bata, kundi naging isang tunay na graduate student na nagsisikap na lutasin ang mga misteryo ng isip ng tao habang sabay na bumubuo ng mga modelo ng hinaharap na artificial intelligence. Ang Harvard ay dating isang maalamat na pangalan sa mga aklat na kanyang binabasa sa balkonahe ng kanilang bahay sa Pilipinas. Ngayon, ito ang kanyang klase bawat gabi, ang mainit na mga diskusyon at ang lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang sarili sa pandaigdigang mapa ng talino. Ang paglalakbay upang sabay na sakupin ang dalawang graduate program ay isang walang tigil na paghabol sa kaalaman. Sa Auckland University of Technology, hinabol ni Marife ang Master of Philosophy na nakatuon sa AI kung saan masugid siya sa mga linya ng code at matatag na data models. Ngunit kapag dumilim sa New Zealand, kapag nagsimula ng magpahinga ang lahat, sinisimulan ni Marife ang isang bagong shift ng trabaho, ang psychology program sa Harvard University sa pamamagitan ng online format. Ang intersection ng dalawang time zones, dalawang larangan na tila magkasalungat, ay lumikha ng isang napakalaking pressure. May mga pagkakataon na kitang-kita ang pisikal na pagkapagod sa kanyang matikas na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman nawalan ng ningas. Ang bakal na disiplina mula sa mga gabing walang tulog sa lumang sasakyan noon, ngayon ay naging pinakamatulis na sandata na tumutulong sa kanya na mapanatili ang pagiging gising at talas sa gitna ng malalaking impormasyon. Ang pinakamalaking hamon sa Harvard ay hindi ang mga numero, kundi ang malalim na sanaysay na nangangailangan ng mature na pag-iisip batay sa karanasan sa buhay. Sa mga klase sa psikolohiya, madalas na kailangan ni Marife na makipag-ugnayan sa mga natatanging estudyante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marami sa kanila ang may 10 taong karanasan sa buhay at trabaho. Paano maiintindihan ng isang 15 taong gulang na dalaga ang mga malalim na antas ng sakit, trauma o komplikadong pagbabago sa isip ng tao? Ang sagot ay nasa mga mahihirap na araw na kanyang pinagdaanan. Ang kahirapan ng walang bahay, ang pagiging nag-iisa sa ibang bansa, at ang pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya
ang nagpatibay kay Marife ng isang empatiya na mas matanda kaysa sa kanyang edad. Sa mga diskusyon, nang magsalita siya, ang buong online class mula sa iba't ibang kontinente ay tila natahimik. Hindi lamang sila nakarinig ng mga tuyong teorya, kundi nakarinig din ng tibok ng puso ng isang kaluluwa na dumaan sa bagyo upang makahanap ng liwanag. Ang pagkilala mula sa mga propesor at scholar sa Harvard ay isang mahalagang hakbang ng makakuha ng mataas na marka ang mga pananaliksik ni Marife tungkol sa intersection ng AI at psikolohiya. Iyon ang oras na naunawaan niya na ang talino ng Pilipino ay walang limitasyon sa heograpiya o edad. Nakatayo siya ng pantay sa mga henyo ng mundo, gamit ang lakas at kasipagan ng mga Pilipino upang sakupin ang pinakamahirap na pamantayan. Bawat gabing walang tulog kasama ang Harvard, bawat oras sa klase sa AUTI ay isang pagpapatunay. Ang mga Pilipino ay maaaring magsimula mula sa pinakamababang antas ng buhay, ngunit ang patutunguhan ay maaaring ang pinakamatingkad na tuktok ng sangkatauhan. Ang imahe ni Marife na masugid sa tabi ng kanyang computer, sa isang tabi ay isang mainit na kape, sa kabilang tabi ay ang larawan ng kanyang lola, ay naging simbolo ng isang bagong henerasyon ng kabataang Pilipino na kumpiyansa, matalino, at hindi kailanman titigil sa paghahangad na maabot ang mga bituin. Ang pagtitiyaga ni Marife sa iba't ibang time zones ay nagdala rin ng isang hindi nakikitang responsibilidad. Alam niya na ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan ng libu-libong kabataan sa kanyang tinubuang bayan. Ang pressure na magtagumpay ay isang pasanin, ngunit naging pakpak na nagdala sa kanya ng mas malayo. Nag-aaral siya hindi lamang upang makakuha ng mga degree, kundi upang patunayan na ang isang espesyal na landas ng edukasyon, batay sa personal na pagsisikap at suporta ng pamilya, ay maaaring lumikha ng mga kababalaghan. Ang Harvard para kay Marife ngayon ay hindi na isang pangarap kundi isang realidad na binuo mula sa pawis at mga gabing walang tulog. Ang pag-unlad sa pag-iisip ng pagsamahin ang advanced na teknolohiya ng AI at makataong psikolohiya ay nakatulong sa kanya na bumuo ng mga proyektong may pandaigdigang saklaw na naglalayong isang kinabukasan kung saan ang teknolohiya ay naglilingkod sa tao ng may pinakamataas na kabaitan. Ang tahimik na mga pagsisikap na iyon ay sa huli ay kumalat at nakakuha ng pansin ng mga pinakaprestihiyosong organisasyon ng edukasyon sa buong mundo. Ang isang munting dalagang Pilipina na kayang balansehin ang dalawang mabigat na graduate program at makakuha ng mahuhusay na resulta ay naging isang malakas na kwento ng inspirasyon. At pagkatapos ay isang espesyal na imbitasyon mula sa London ang ipinadala bilang isang huling kumpirmasyon sa laki ng dalagang ito. Ang Global Child Prodigy Award ay hindi lamang personal na karangalan kundi isang entablado para sa buong mundo upang tumingin at pangalanan ang isang mahusay na talino ng Pilipino. Ang tahimik na mga pagsisikap na iyon ay sa huli ay nagdala sa kanya sa bulwagan ng parangal sa London kung saan kailangang bigyan siya ng pansin ng buong mundo. Ngunit bago umakyat sa maringal na entablado sa British Parliament, sumulyap si Marife sa kanyang lumang laptop. Ang kanyang kasama na naglakbay kasama niya sa iba't ibang time zones mula sa lumang sasakyan hanggang sa natupad na pangarap ng Harvard. Isang mas nagniningning na bagong kabanata ang naghihintay sa kanya sa sinaunang puso ng London kung saan muling sisiklab ng pinakamaliwanag ang pagmamalaki ng bansa. Tinatawag siya ng mundo na Alisa Faram, ngunit siya ay laging si Maria Faye de la Cruz, isang dalagang Pilipina na nais magdala ng kaalaman upang matulungan ang kanyang tinubuang bayan. Ang pahayag na iyon ay hindi lamang isang pagpapatunay ng pagkakakilanlan, kundi isang gabay sa lahat ng ginagawa ni Marife kapag nakatayo siya sa tuktok ng pandaigdigang pagkilala. Pagkatapos ng kinang sa London, pagkatapos ng mahihirap na oras ng pag-aaral sa iba't ibang time zones kasama ang Harvard, bumalik si Marife sa mas tahimik na buhay sa New Zealand. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi kailanman huminto sa pag-alon. Sa lahat ng nagniningning na patutunguhan na binubuksan ng mundo sa kanyang harapan, mula sa mga modernong laboratorio sa Amerika hanggang sa mga nangungunang tech giants sa Europe, mayroon pa ring iisang direksyon kung saan laging nagnanais na bumalik ang kanyang puso. Iyon ay ang kapuluan ng Pilipinas sa baybayin ng Silangang Dagat, kung saan mayroon ding mga bata na masugid sa pagbabasa ng aklat
at nangangailangan ng paniniwala na ang sitwasyon, gaano man kahirap, ay hindi kailanman isang hatol ng kapalaran para sa hinaharap. Nakatayo sa baybayin ng Auckland isang mahangin na hapon, habang ang mga alon ay bumabangga sa mga bato, inabot ni Marife ang kanyang tingin sa malayo. Sa kabilang dako, libu-libong milya ang layo sa karagatan ay ang Pilipinas, kung saan siya ipinanganak at nagsimula ng kanyang mga unang pangarap sa balkonahe ng kanilang lumang bahay. Ang bilog ng buhay ni Marife ay tila unti-unting nagsasara upang magbukas ng isang bagong at makabuluhang paglalakbay. Mula sa mga unang hakbang sa Manila, sa pamamagitan ng mga gabing walang tulog na nakatira sa lumang sasakyan sa New Zealand hanggang sa maringal na entablado ng British Parliament, naglakbay siya ng mas malayo kaysa sa sinumang kaedad niya ang makaisip. Ngunit para kay Marife, ang tagumpay ay mawawalan ng kahulugan kung ito ay para lamang sa kanyang sarili. Malaki ang kanyang kamalayan na ang kaalaman ay isang sulo at ang kanyang misyon ngayon ay ibalik ang sulo na iyon upang painitin at ilawan ang landas para sa mga buhay na nasa dilim pa ng kakulangan. Ang pangungulila sa tinubuang bayan kay Marife sa oras na ito ay nauugnay sa imahe ng kanyang lola na hindi na nakasaksi sa araw na siya ay naging tanyag sa ibang bansa. Ang kanyang pinakamalaking hangarin ay makabalik sa Pilipinas, makatayo sa harap ng libingan ng kanyang lola upang magbigay galang, upang ibulong sa kanya na ang kanyang munting apo noon ay tumupad sa kanyang pangako. Ang sakit ng pagkawala na iyon ay nagbago sa isang malawak na habag para sa mga bata sa malalayong lugar sa Pilipinas. Sinimulan ni Marife na balangkasin ang mga konkretong plano upang ibahagi ang mga pamamaraan ng pag-aaral, upang magdala ng AI technology at makataong psikolohiya upang suportahan ang mga kabataan. Ang Ozone Point Project at ang mga aktibidad sa organisasyon ng edukasyon na kanyang itinatag kasama ang kanyang ate ang mga unang ladrilyo para sa misyon na iyon. Nais niyang patunayan sa mga batang nabubuhay sa kahirapan o walang bahay na ang lumang sasakyan ay maaaring pansamantalang tulugan, ngunit maaari rin itong maging isang opisina upang bumuo ng kinabukasan kung mayroon tayong sapat na kalooban at pagtitiyaga. Sa mga online lecture kasama ang mga estudyante sa Pilipinas, hindi lumitaw si Marife bilang isang superhero o isang malayong prodigy. Lumitaw siya bilang isang ate, isang kaibigan, handang magkuwento tungkol sa kanyang mga pagkabigo, sa mga oras na umiyak siya sa lamig at kalungkutan sa ibang bansa. Ang kanyang boses ay nanatiling malinaw sa kabataan, ngunit nagdala ng bigat ng karanasan na nagpaalab sa milyon-milyong puso. Tinuruan niya ang mga estudyante na ang talino ay hindi nakasalalay sa edad o sa halaga ng pera sa bulsa, kundi nakasalalay sa bakal na disiplina at sa kakayahang patuloy na mag-aral. Ang mensahe ni Marife ay napakalinaw. Ang mga Pilipino ay maaaring magsimula mula sa pinakamababang antas, ngunit mayroon tayong isang sandata na walang makakatalo. Iyon ay ang diwa ng pagiging masikap sa pag-aaral at katatagan sa dugo. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang pinagdaanan, napagtanto ni Marife na ang kahirapan ang naghubog sa kanyang katatagan. Kung wala ang malamig na gabing maulan sa sasakyan, marahil ay hindi niya naunawaan ng malalim ang sakit ng tao at hindi rin siya magkakaroon ng sapat na lakas upang sakupin ang London ng maaga. Ang kaalaman para sa kanya ngayon ay parang isang ilog, habang mas dumadaloy ng malayo, mas nagbibigay ito ng buhay sa maraming lupain. Nagpatuloy si Marife sa kanyang graduate programs, hindi upang dagdagan ang kanyang resume, kundi upang magkaroon ng sapat na kasangkapan upang malutas ang malalaking problema ng sustainable society. Naniniwala siya na isang bagong henerasyon ng mga Pilipino ang umaangat, mga taong gagamitin ang talino upang makipag-ugnayan ng pantay sa mundo, ngunit laging dala ang mentalidad ng pagtanaw ng utang na loob. Nang sumikat ang araw sa isang bagong umaga sa bintana ng kanyang study room, bahagyang binuksan ni Marife ang isang bagong aklat. Sa pabalat ng aklat ay may maliliit na sulat sa Filipino tungkol sa kanyang plano sa nalalapit na pagbalik sa kanyang tinubuang bayan. Ngumiti siya, isang nagniningning at payapang ngiti. Ang paglalakbay ng talino ng Pilipino ay patuloy na nagaganap hindi lamang sa mga modernong laboratorio, kundi sa bawat maliit ngunit puno ng pagmamalasakit na kilos ng dalagang ito. Naunawaan ni Marife na marami pang hamon sa hinaharap,
Ngunit sa kanyang katatagan na hinulma sa kahirapan, wala na siyang dapat katakutan. Ang mga Pilipino, kapag hindi sumusuko, ay maaaring umabot sa tunay na matataas na tuktok. Hindi na iyon isang slogan, iyon ay isang katotohanan na isinulat ng kanyang sariling buhay. Ang kwento ni Maria Fe de la Cruz ay nagtatapos sa isang maluwalhating kabanata ngunit nagbubukas ng libu-libong pag-asa para sa mga anak ng Pilipinas na nagnanais na maabot ang pandaigdigang antas. Kilala siya ng mundo sa pangalang Alisa Faram. Ngunit para sa atin, siya ay laging si Maria Fe de la Cruz, ang dalagang nagpatunay na ang katatagan ng Pilipino ay maaaring maging dakila mula sa tunay na mga limitasyon ng pang-araw-araw na buhay. Siya ang pinakamalakas na patunay na ang isang maliit na individual ay maaaring magpagalaw sa buong mundo kapag mayroon siyang pambihirang talino at isang puso na laging nakatuon sa pinagmulan ng kanyang bansa.